Pinoy Espesyal present Read Pinoy, linggo ng mga babasahin at manunulat na Pinoy. Pinoy Bulletin. I-welcome natin sa Pinoy Espesyal si Sir Lucio. Si Sir Lucio ay isa sa mga miyembro at ano nga bang posisyon mo sa Filipino Pride? Contributor ng Filipino Pride. Yes, ipaliwanagan natin, Mr. Lucio Pitlo. Ano nga bang Filipino Pride? Ang Filipino Pride ay compilation ng isang book project na napapanahon din dahil ito ay patungkol sa mga iba't ibang aspeto ng ating kultura, kasaysayan, sining, musika, sports, saka business. But basically, it's a mini compendium of our achievements, contributions to the world na sinulat para sa general public, no? So, ito ay isang pahina na essay kada isang subject. Tapos, meron po kaming 8 kategorya. Yung kategorya po na yon ay kasaysayan at kultura, literatura, sining, siyensya at teknolohiya, sports o palakasan, musika at yung business. Napakalawak na nun, kahit 8 aspeto lang ng buhay ng isang Pinoy. So, kinompile nyo in a book itong mga bagay, mga tao, lugar na pwedeng ipagmalaki natin bilang isang bansa. Bilang isang lahi. Bago. Itatanong ko pa lang, nandito na. Yung alin? Manny Pacquiao. The Pac-Man of Boxing. Kita mo yan? Tatanong ko pa lang, nasulat na. Kung nakasama ba si... Yes, sa Filipino Pride ay kasama si hopefully magwawagi sa 6 ng Disyembre kontra kay Oscar de la Hoya. Ang binabanggit ni Kuya Lem ay itong aklat na Filipino Pride na hawak niya. Pero ito kasing Filipino Pride, it's more than just a book, di ba? More than just it's also a movement, no? A call for action, no? Kasi ang mga Pilipino, particular na yung mga Pilipino nasa ibang bansa, lalo na yung mga hindi lumaki sa Pilipinas, mga second or third generation ng mga Pinoy, kakaunti, salat sila sa kaalaman tungkol sa bayang tinubuan ng kanilang mga magulang o kanilang mga lolo. Kaya itong aklat namin ay parang ambag na rin upang mapayaman nila yung kanilang kaalaman tungkol dun sa lupa ng kanilang mga magulang at mga lolo. Pero this is more than just for yung mga Pinoy na nasa ibang bansa. It's for everybody. Yeah, it's also for all Filipinos, whether they are abroad or whether they are based in the Philippines. So, ang libro ay balak namin sanang ipamahagi sa mga nanlibre sana para sa mga elementarya at high school students. We're willing to have them disseminated either at a lower rate or for free. Or free, no? Depende po yan sa mga institutional partners namin na susuporta sa aming proyekto. Mamaya, bibigyan natin sa kanila, sa ating mga listeners, yung ways kung paano kayo masusuportahan sa inyong iba't ibang adhikain. Pero, ano muna tayo, magbalik tanaw. Paano ba nabuo, paano nagsimula itong Filipino Pride, the movement? The movement. Basically po, nagsimula siya bilang isang diskusyon, no, sa pagitan ng mga unang contributors. Sino-sino yan? Pwede bang mag-mention ng names? Pwede naman po, no? Ako po, si Lucio, mga kaibigan ko si Dale, Dennis David, na nakabase sa Guam, si Julie Tanyada, na nakabase naman sa Makati, at yung aming professor, si doktor ko, gayon din yung mga ibang kakilala namin, kaibigan, na taga-UP, na nasa publicat. No? So, nagsimula siya sa kwentuhan niyo lang, na magkakaibigan? Nagsimula siya bilang kwentuhan. Parang mga barkada ba yan? Parang total nasa field kami ng education. Nag-isip kami ng maaari naming mai-contribute sa ating bansa, sa ating community, na ayon naman sa aming profession, o na ayon naman sa skills namin. So, you have a day job? Hindi to yung parang... hindi po. Yan po ay, pro bono po namin ginagawa. Yan po ay sinisingit namin sa aming, schedule. Dahil gusto namin yung advocacy, maganda yung aming mithiin, at natutuwa kami kung may saisiwalat namin sa lahat ng Pinoy na maging proud ka dahil maraming achievements ang lahi mo. So parang highlighting the good, the worth emulating,
The beautiful in Filipinos. Filipino. And in the Philippines. In the Philippine spirit. Kasi masyadong although marami tayo na pagdadaan ng skandalo sa politika, Tama. Ekonomiya. mga problema natin sa ekonomiya, yung ibang Pilipino nakakaligtaan nila yung mga ating kontribusyon, Yes. yung mga our moments of history. Ang ginagawa lang po namin ay binabalik namin sa kanilang alaala, hina-highlight namin po Tama. sa libro. Pero bakit kaya mas madali talagang mapuna yung mali, yung hindi maganda, yung negatibo? Bad news is news eh. Yun yun eh. Sa bagay. Yan ang reality. At Yan siyempre, ang alam mo kumikita, naman, kumbaga sa showbiz yan kung mga usap-usapin mabilis kumalat yan. Ang tao mahilig sa ganyan Kaya dapat katulad na nabanggit ni Lucio, education. Tuturuan ng tao na i-highlight naman yung mas magagandang bagay. At kung maaari hanapin, kung wala kayo Ay, talagang oo. makita, di maghanap kayo ng maganda. Yes. Sa inyong Matuto lahi. tayong, di ba? Madalas din natin nadidinig yan, count our blessings Mm. Oo. sa lahing Pilipino.